Noong nakaraang taon, naitala naman ng MMDA ang pinakamaraming aksidente sa kalsada sa mga buwan ng tag-ulan. Kadalasan po itong nangyayari tuwing rush hour. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga motorista para makaiwas sa disgrasya? Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, hindi na nga biro ang mga aksidente na nangyari dito sa Metro Manila mula pa nung weekend hanggang kaninang umaga kung saan isa nga ang nasawi. Ang kapansin-pansin, lahat ng ito nangyari sa kasagsagan ng tag-ulan. Ano nga ba ang kaugnayan ng ulan at aksidente at paano ba natin masisigurong ligtas tayo sa daan? Ang mabigat na trapiko sa C5 kaninang umaga, mas pinalala pa ng karambola ng mga sasakyan kung saan isa ang namatay. Ito ang pinakahuli sa mga serya ng aksidente mula pa nitong weekend kung kailan pabugso-bugso ang ulan. Sa tala ng MMDA, ngayong araw lang merong 50 aksidente sa kalsada sa Metro Manila. Mahigit doble ng average na bilang ng aksidente sa EDSA na 22 kada araw. Sa accident map ng GMA News Research, kapansin-pansin ang mga aksidenteng ito nangyari sa mga kalsadang madalas nagkakaipitan tuwing rush hour. EDSA Balintawak, Dr. Sixto Antonio Avenue sa Pasig, C5 Kalayaan Southbound at Marcos Highway sa Marikina. Sa tala ng MMDA noong nakaraang taon, mahigit 1,300 aksidente ang nangyari dahil sa masamang panahon. Sa bilang na ito, mapapansing mas marami ang aksidente mula Hulyo hanggang Setyembre, kasagsagan ng tag-ulan. Kung pagsasama-samahin ang bilang ng mga aksidente mula Enero hanggang Hunyo at Oktubre hanggang Disyembre, halos kapantay lang nito ang bilang ng aksidente sa 3 buwang tag-ulan. Ang mabigat na daloy nga ng trapiko ngayong araw mas lumala pa matapos bumuhos ang malakas na ulan ngayong hapon. Dala na yan siguro ng yung road condition pag nag-uulan at kawalan ng disiplina ng iba. Madulas ang daan, yung hydroplaning, pangatlo siguro yung visibility, yung uri ng traction sa gulong nila. So, aksidente talaga yan. Ang problema raw, may ilang motoristang hindi nauunawa ang mas lapitin sila sa aksidente kapag maulan at nagmamadali pa rin sa pagmamaneho. 24/7 mang nakadeploy ang ambulansya, traffic enforcer at tow trucks ng MMDA, lalo lang daw nitong napapahirap ang sitwasyon. Individual drivers, methodology and discipline na yan. Plus yung vehicle condition. Yung mabagal, kung ma-aksidente yun, hindi fatal yun. Sabi nga nila walang may gusto ng aksidente, pero ayon sa mga eksperto, may mga paraan para mailayo ang sarili dito. Payo ng LTO at mga defensive driving expert, bago lumarga, i-check muna ang sasakyan. Partikular ang gulong kung makapal pa ito at may tread na mahalaga para kumapit kapag basa ang daan. Kailangan ding suriin ang wiper, lalo't dito nakasalalay kung maayos mo pa rin makikita ang daan. I-check din kung maayos ang preno, fog lights, signal light at tail lights. Ang hazard hindi lang para sa pagmamadali o kung nasiraan. Kung di sigurado sa daan, pwede itong gamitin pang alerto sa mga kapwa motorista. Lagi ring sinasabing bagalan ng pagmamaneho kapag masama ang panahon. Ito raw ay para mas mahaba ang reaction time mo sa mga motorista sa daan. Pagtansya rin daw ito kung may naipong tubig na sa kalsada. Lakihan ang distansya sa sinusundang sasakyan. Huwag basta liliko o bigla ang mag-start o magpreno dahil baka madulas ang sasakyan. At imbes na umasa sa side mirror, buksan ang bintana at lumingon na lang. Jessica, sa mga oras na ito ang ating live na kuha dito sa EDSA, bandang bahagi ito ng Trinoma at SM North. Sa mga oras na ito ay kumpara kaninang umaga hanggang hapon ay medyo maluwag na po ang daloy ng sasakyan. Hindi lang po sa northbound kundi pati na rin sa southbound. Pero hindi ibig sabihin yan na ay maganda na po yung sitwasyon sa ibang bahagi ng EDSA dahil kahit tumigil na po ang ulan, base dun sa 9 PM monitoring ng MMDA Metro Base, mabigat pa rin po sa northbound lane ang daloy ng trapiko mula Harrison hanggang Main Avenue at sa southbound naman magsisimula po ang pagbigat mula Mega Mall hanggang Harrison. Jessica. Nako, Dano, maraming mainit ang ulo ngayong maghapon na ito. Maraming na late sa opisina dahil talaga namang hindi na biro itong traffic. Parang hindi na nga ito, parang tanggap na nga natin sa Metro Manila. Bahagi na ng normal nating buhay dito yung natatraffic ka. Pero itong nangyari ngayong araw na ito talagang, ewan ko, grabe, matindi. Sinasabi sa atin ng MMDA, Jessica, tama yung observation mo na chain reaction. Interesting na point na nabanggit mo kanina. Chain reaction kasi yung nangyari. Ang sinasabi sa atin ng MMDA, isa rin daw sa mga nag-contribute dito dun sa traffic, maging dun sa aksidente, ay yung volume ng mga sasakyan.
dumami yung mga AUV at pinayagan na makabiyahe yung mga out of line, hindi lang yung mga truck pati yung mga pampublikong sasakyan. Isama mo pa dyan yung mga pribadong sasakyan at isama mo pa na Manic Monday ngayon, no? Basically, first day of the working week. So kung pagsama-samahin mo yan, syempre lahat ng tao magmamadali. Tapos kung mahihimpil ka pa sa kalsada, iinit ang ulo mo at susubukan mong tumakbo pero madulas ang daan dahil umuulan, ganyan na nga ang mangyayari, Jessica. Kaya lang, ayokong isipin na tanggapin na lang natin ito parang mga baha tuwing tag-ulan, bahagi na ng buhay natin. Parang wala ba talagang solusyon? Yung ibang mga syudad sa mundo, nag-uulan din naman sa kanila, hindi sing lala, hindi sing grabe ng sitwasyon natin. Tama ka dyan, Jessica. Pero kung maaalala natin, no, yung mga dati nang sinasabi ng MMDA at DPWH, lahat ng ito ay basically, for lack of a better term, they're calling this transitionary. Basically, ganito ang sitwasyon ngayon pero inaasahan daw na over the next 2 or 3 years hanggat hindi pa natatapos yung mga infrastructure project o yung pagpapalawak sa mga road network dito sa Metro Manila ay tiis-tiis muna. Pero sinasabi din naman nila na after matapos lahat nitong offhand siguro mga 20 to 22 infrastructure projects na ang pangako ay makakadagdag doon sa existing na 5,035 kilometer stretch ng road network dito sa Metro Manila, ay masasalo na nito yung increase sa volume ng mga sasakyan. Kung matatandaan natin, Jessica, every day sa EDSA, nasa 200,000 o 250,000 mahigit na sasakyan ang bumabiyahe rito araw-araw. Ito ay weekday. Weekend, mababawasan lang yan ng 15%. So, imagine na lang kung gaano kabigat yung sitwasyon, lalo na tuwing rush hour. Kaya ang sinasabi din sa atin ng mga ahensya ng gobyerno, konting tiis na lang, konting hintay na lang, Jessica. Okay, narinig ko na rin yan, Danon. I'm hoping, no, tama yung sinasabi ng MMDA na projection pag natapos itong mga proyektong ginagawa nila ngayon. Kaya lang yan din ang sinabi sa atin nung unang ginawa yung LRT, unang ginawa yung MRT, unang ginawa yung kung ano-anong mga proyekto na magtiis lang kasi gagaan ng traffic pagdating sa ganitong taon. Pero wala rin eh. Lumala pa. Parang ang dapat sigurong tanungin, no, to be objective about the situation. Yung bang i-increase na dagdag na kalsada or infrastructure na ginagawa ngayon, sapat ba yon to match yung pagdami ng mga sasakyan natin sa kalsada? Correct, Jessica. Natanong natin yan before, no, sa DPWH at MMDA. And if you look at it from a theoretical perspective, definitely yung paglawak ng road network mo, definitely it will match yung pagtaas ng volume ng mga sasakyan. But we also have to understand na hindi rin kasi tumitigil yung bagong acquisition. Halimbawa, yung mga taong bumibili ng bagong sasakyan. So, if you don't siguro expand your road network from a sustainable perspective, at some point magkakaroon ng expiry date yan. At some point magkakaroon ng matching ng volume ng sasakyan at ng road network, and there is a possibility na maulit-ulit yung ganitong sitwasyon. Kasi noon skyway, noon flyover lang, tapos ngayon may skyway na. Abay, baka dapat dagdagan pa. Ilang patong pa ba kaya ang dadagdag para talagang mangyayari yung pinapangarap ng MMDA at nating lahat, na just to say na hindi lang naman sila nangangarap na maibsan tong sitwasyon natin ngayon. Lahat tayo makikinabang, so lahat din tayo nangangarap dyan sa araw na yan. Kaso ilang taon na akong reporter, hindi ko naman nakitang naibsan yung traffic situation sa Metro Manila eh. Correct, Jessica. Although to be fair with yung mga ahensya ng gobyerno, no, they're pretty consistent with yung sinasabi nila ng mga timetable. Although for now, siguro, no, habang hinihintay pa natin na matupad ito, because definitely kahit consistent naman tayo sa timetable, syempre marami na namang ibang supervening factors. Halimbawa, kung biglang may mga tumamang bagyo or kalamidad, syempre that will derail or that would postpone yung implementation ng mga project. Interesting point na binabanggit sa atin ng LTO, maging ng mga defensive driving expert na nakausap natin, na bago ka lumarga sa kalsada, kailangan ihanda mo yung sarili mo, hindi lang physically, like siguraduhin mong hindi masakit ulo mo or nahihilo ka, pero kailangan din on a psychological level, kailangan din magbaon, siguro, for lack of a better term, magbaon ng napakaraming pasensya, Jessica. Okay, let's leave it at that. And inuulit ko, let's hope for the best. Kasi kung maibsan tong traffic situation, lahat tayo makikinabang. Pero sana, mangyayari talaga. Maraming salamat sa'yo. Dano Tingkungko.